Bakit nga ba kapatid na parang ayaw mo na sa law school? Simulan natin ang ating kwentuhan sa isa bang tanong. Abay, sa tingin mo ba ay gusto ka ng law school? Ina ka. Paalala lang kapatid, hindi ka nirecruit ng law school mo ngayon. Hindi ka kinatok sa inyong bahay o opisina at pinagmakaawaan na pumasok ka sa law school mo. Ikaw at ikaw lang din ang nagpumilit, nagsumiksik at nakipagtaltalan para makapasok sa law school. Pero bakit parang ayaw mo na sa law school kapatid? Pag-usapan natin yan kahit sandali lang. All of this and more coming right up. This episode is brought to you by Dekada! 10 life lessons from 10 years in law school. Sa akdang ito ako na ang nagkamali na dapa, lumuha at nasaktan para ikaw kapatid ay makatapos sa loob ng 4 o 6 na taon. Think of it as a game guide, a cheat sheet that you can use throughout your law school journey. By purchasing this ebook, you are sowing the seeds of free legal aid for those who fall within the gaps of the law. With your help, we can bring the law to the people and more people to the law. Grab your copy through the link in the description down below. Hi, my name is Lex and welcome to Lex in Motion. In this channel, I'll be helping you build your competence, confidence, and capability in law school. Start today by hitting the subscribe button below. New episodes are posted every Friday. Ayaw mo na sa law school kapatid dahil maaaring seasonal ang agam-agam natin sa law school. Narito kasi tayo ngayon sa panahon ng bawat semester kung saan kabibigay lang ng mga grades natin mula sa midterms. Kung ikaw ay bagsak, welcome to the club. Welcome kapatid sa club na mga bagsak sa law school. O sa law school lang nakatikim ng bagsak na grades. Welcome na dito kung buong college mo ay natapos ka ng patalbog-talbog lang at nakasandal sa tsamba. Dito wala nang bisa ang powers mo. Kung ikaw gay pumasa naman, ikaw din naman ay nalulungkot dahil hindi ka sigurado kung ikaw din ay natuto. Hindi ka sigurado kung sapat ba ang yung naaral, nabasa at natutunan mula nung simula ng pasukan. Hindi ka din sigurado kung paano mo natawid at naroon pa din ang takot na shiminate past the final exams. Ayaw mo na sa law school kapatid dahil sa law school ikaw ay parang ipis langaw o kulugo. Ramdam mo kapatid na sa bawat pasok mo sa klase, sa bawat umagang ikaw ay babangon ng huli na mula sa iyong alarm. Napapatayin mo lang naman upang pumikit muli. Ramdam mo na ikaw ay walang kwenta. Totoo yan kapatid, law school is a terrible place to be. It employs an awfully unrewarding system where your output does not match your input. You may clock in the hours of reading and studying but your grades will not match your effort. Ayaw mo na sa law school dahil dito you are unseen, unheard, and unloved. Law school will not reward your ego as much as you are seen, heard, and loved in your workplace. Kung sa iyong negosyo ikaw ay importante, ibahin mo ang law school. In your business, your office, your workplace, or even in your own home, you are a valued member of your unit, your organization, and your family. What you say matters. In law school, what you say is generally wrong. In the times that you feel that you are right, you are almost usually still wrong because you are imprecise. Ayaw mo na sa law school kapatid dahil kahit papano ramdam mo na bulok ang sistema. Mayroon kayong mga professors na hindi naman nagpapapasok pero ang lakas magpadugo ng inyong mga exam booklet. Meron din kayong mga professors na wala naman sa syllabus, wala din naman sa case list pero doon kumukuha ng mga tanong. Mayroon kayong mga professors na noong panahon namin ay parang mga shooting stars. We rarely see them but when we do, it is always spectacular. Ayaw mo na sa law school kapatid dahil bulok ang sistema ng mga professors na darts lang naman. Nakasalalay sa tambyolo ang iyong pagpasa o pagbagsak sa kanilang mga klase. Hinuhulaan lang ang grades at malakas silang mang-judge dahil ikaw gay mukhang kontrabida. Samantalang ang klase mong malinis, mukhang mabango kahit sa malayo, ay pasado kahit siya gay bobo. Ayaw mo na sa law school kapatid dahil na rin sa mga nakikita mo sa inyong kaklase. Bakit ba kasi ang mga kumakapit sa patalim ang mga umuunlad? Bakit ang mga kaklase mong nagtuturoan sa recitation ang matataas ang marka? Bakit sila na halatang-halatang nagbabasa tuwing recitation ang patuloy na pinapupurihan? Paano ka na lang na napuyat, nagutom, napagod at tinawag sa isang kasong hindi mo bigla maalala? Paano ka na lang na nagsumikap naman pero minalas lang sa exam?
Ayaw mo na sa law school kapatid dahil hindi mo ramdam na ikaw ay umaabante. Ilang buwan ka pa lang sa law school ay ilang kilo na ang iyong idinagdag. Para kang buntis pero hindi mo sure kung kailan ka manganganak. Ilang buwan pa lang mula nung nagsimula ang semester pero parang pakiramdam mo na ilang taon na ang lumilipas kakabasa mo sa libro ng professor mo na malabo na magturo sa klase ay di hamak na mas magulo sa kanyang libro. Ayaw mo na sa law school dahil pakiramdam mo hindi ka gumagalaw. Nandyan ka pa rin sa law school samantalang ang mga kaklase mo nung first year ay nasa third year na o mga barista na. Ramdam mong napag-iiwanan ka na rin ng mga kasabayan mo sa buhay. Sila na nakapagpakasal na, sila na nakatapos na ng sasakyan at bahay naman ang pinaglalaanan. Samantalang ikaw, ang sweldo mo ay sa pusa mo lang napupunta. Ayaw mo na sa law school kapatid pero alam mo at alam din ng sarili mo na hindi mo na kayang mabuhay nang wala ka sa law school. Galit na galit ka man sa mismong parisukat ng lupang iyong kinatatayuan ngayon, alam mo at alam din ng sarili mo na handa ka ring makipagpatayan para lamang tuparin ang iyong pangarap sa pag-aabogasya. Pilitin mo mang umalis, alam mo na ang law school pa rin ang iyong araw-araw na pipiliin. I don't know if you need to hear this kapatid. If I am speaking now to someone, anyone who needs to hear this, please pause this video and type here in the comments down below. This kapatid is your confirmation. This is your sign. Know and understand that you are exactly where you are, doing exactly what you need to do at exactly the right time. You are in law school for a reason and your reason is unknown to you. The same you have to put up with in law school is the same you have to go through when you become a lawyer. Bihira sa practice na magpantay ang effort natin sa ating bunga. Maaring todo pati pato ka kung sumulat ng pleading pero hindi ka mananalo dahil biased laban sa'yo si judge. Maaring sobrang sipag mo na bilang abogada pero ang imuhang kliyente ay makunat na kapag pamalibad sa babayad ba. Ang iyong mga mismong mga kaklase na nangungopya lang ngayon kung sakaling sila ay maging mga abogado, ay magiging mga abogado na impluensya at kakilala ang magiging bala. Sila ang mga taong dahan-dahang fini-face out ng SIPRA. Pero kung isusuko mo ngayon ang iyong pangarap, paano na ang magandang bukas na sa iyo ay nakalaan? Ayaw mo na sa law school kapatid, alam natin yan. Pero alam din natin kung ano ang iyong gusto. Ngayong gabi ikaw ay magpahinga, kumain ng masarap, matulog ng maaga. Bukas ay lalaban kang muli. Alam mo at alam ng sarili mo na law school pa din ang iyong pipiliin araw-araw. Salamat kapatid kung inabot mo ang ending ng episode na to. Salamat kung sa ilang minutong nagdaan ikaw ay naglibang. If you would like to see more content on how to build your confidence in law school, please let me know by typing yes in the comments down below. Alam ko na simpleng yes lang ito kapatid pero mahalaga ito sa amin. By typing yes in the comments, you are telling me and telling the team that what we do here is helpful. By typing yes in the comments, you are telling me and telling the team that an actual sentient human being watched this episode at may totoong tao ang nakinabang sa aming pinagpapaguran. Thank you so much for watching. Like and share this episode for good law school karma and I will see you again next Friday.